Hello, kamusta kayo? JND nga pala ng JND TV at welcome sa aking channel. So, kamusta kayo guys, no? Hope na okay kayo ngayong nakaraang week. So, ngayon, lumabas na itong full manga ng ating 1045 ng One Piece anime. So, dito, gaya nga nung nabanggit natin nung spoilers, no? Talagang napakaganda nitong chapter na to dahil isa na namang bakbakan yung pinakita sa atin ni Oda. So, halos Luffy versus Kaido fight ito, no? Halos mga 100% itong makikita nating puro bakbakan at katatawanan na rin dahil dun sa mga drawings na pinakita sa atin ni Oda. So, nung binabasa ko nga ito, talagang enjoy ako bilang isang manga reader nitong One Piece anime, no? So, talagang sinusubaybayan ko itong manga niya. So, huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin to dahil hindi na ako makapigil na ibahagi sa inyo yung One Piece anime manga. So, kung bago ka pa lang dito sa channel natin, huwag mong kalimutan i-hit yung like button dyan. Mag-iwan ka na rin ng comment sa comment section para alam ko kung ano pang pwede nating improve dito sa channel natin. Tapos, i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na na-upload at mag-subscribe ka na rin. Tapos, huwag mo i-skip yung mga maikling ads lang dahil sobrang malaking tulong na ito sa akin at sa aking channel. So, huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin to. So, ito nga yung ating full manga nitong 1045 ng One Piece anime. So, dito yung first page natin, pinapakita yung ating bidang goma na si Luffy. So, siya yung kinover dito sa ating weekly Shonen Jump, no? So, bilang isang One Piece fans nakaka-proud dahil patuloy na pinapayagpag yung ating One Piece anime. So, sa tinanggal-tagal na nitong anime na to, namamayagpag pa rin siya dito sa Japan, no? So, nilagay dito, makikita natin na sinasabi na patuloy pa rin daw yung adventure ng ating bida dito sa Wano Arc. Tapos sinasabi na malapit na nga daw yung climax or yung patapos na itong Wano Arc na to. At sinasabi rin dito na ito na yung caravan ng ating 25th anniversary dito sa ating Shonen Jump, no? Kaya sila yung finiture. So makikita natin dito si Luffy na hawak-hawak yung kanyang straw hat, no? Yung kanyang sombrero. Tapos lumako na tayo sa sumunod na page. So makikita natin yung cover page, no? So dito confirmed na yung ating cover page, makikita natin na yung buong Straw Hat Pirates nakasama sina Luffy, Sanji, Zoro, Nami, Brook, Usopp, Chopper, Robin, and Jinbei. So dito pinapakita na nasa ship sila pero hindi siya mismong ship dahil alam ko na hawak ni Jinbei ship talaga. So tapos dito pinapakita rin na may nakaupo kay Zoro na isang parang hindi ko alam kung pusa to or lobo. Tapos makikita rin natin si Luffy na inaabot yung kanyang kamay, parang may niyayaya siya dito na sumakay sa kanilang crew, no? Tapos makikita rin natin na gulat may talagang wini-welcome ng Straw Hat Pirates itong bagong member or itong niyayaya ni Luffy na sumama dito. Tapos makikita rin natin na medyo mahuhulog yung kanyang sombrero, no? Sinalo ito ni Chopper ay ni Usopp. Then si Usopp naman hinawakan siya ni Sanji. Tapos si Frankie makikita rin natin na nagulat.
Tapos makikita rin natin dun sa banner ng One Piece, no, lumabas yung kamay ni Robin na kinuha yung straw hat nga ni Luffy dahil mahuhulog ito. Tapos makikita rin natin dito na sinasabi na ito nga yung Sea of Liberation. Tapos makikita natin dito yung One Piece 25th anniversary, no? So makikita natin siya dito. Tapos yung nasa 25th yung first natin, art natin, no? Si Shanks at si Luffy, yung pag niya dito sa sombrero, pagbigay ni Shanks sombrero kay Luffy. Tapos sinabi rin dito, or meron naman tayong makikita dito na isa pang foreshadowing na naman ni Oda. So pinapakita dito, ito nga yung sinasabi nila na ito na yung final or malapit na yung climax nitong Wano arc. Tapos sinasabi rin dito na ito yung 25th anniversary caravan truck project, o yung truck na pinapakita natin na parang sunny, no? Kaya nagyaya si Luffy. Tapos itong mga truck na to is custom made, no? Tapos sumunod tayo sa manga natin. So ang title ng manga natin is Next Level. So pinapakita dito yung next level ay patungkol dun sa Gear 5 ni Luffy. So sa Gear 5 ni Luffy, nakikita dadalhin tayo ni Oda dito sa rooftop ng Onigashima. Makikita pa rin natin si Kaido at si Luffy. So si Luffy dito, sinasabi ni Kaido na sigurado daw siya at alam niya na napatay niya si Luffy noon nung binato niya yung final attack niya, no? Dahil doon sa nakilam na CP0. Tapos sinabi rin ni Luffy habang tumatawa siya, ganun nga din yung pakiramdam niya noon, na isa siyang na patay na siya or talo na siya doon sa ginawang atake sa kanya ni Kaido. Pero na sinasabi ni Kaido naman, dahil nagawa daw na maging rubber ni Luffy yung paligid niya or yung lupa, dahil doon sa ginawang atake ni Kaido sa kanya, napabalik niya dahil hinilangan niya yung lupa parang goma. So sinasabi dito na yung devil fruit nga daw ni Luffy nag-awake dahil alam ni Kaido na parami siya yung devil fruit niya. Pero nag-aalangan si Kaido dahil yung devil fruit ni Luffy kaya din mag-transform. So gaya nga po nung nasabi ko sa inyo nung nakaraang spoiler videos natin, yung mga atake ni Luffy pagta-transform na, gaya na gear 2nd niya at gear 3rd, pati na rin yung gear 4th niya, no, na nakakagawa ng Bounceman, Tankman, tsaka Snakeman. So dito talagang ginawa ni Luffy yun, no? Then sa sumunod na panel makikita natin na kakagatin ni Kaido si Luffy. So si Luffy patuloy lang sa pagtawa. So dito nakagat ni Kaido si Luffy dahil yun nga, parang na si Luffy na wala siyang depensa, kinagat siya agad ni Kaido. Tapos dito makikita natin na lumalaban pa rin si Luffy, na ayaw niyang pakagat kay Kaido. Pero si Kaido nilunok niya agad itong si Luffy, no? Dahil ito naman hindi na ni Luffy, dumire-diretso siya. So makikita natin na talagang nag-zigzag si Kaido dito, no? Makikita natin tsura ni Kaido, no? Yung parang ahas na nag-zigzag si Luffy dito pa diretso dun sa kanyang gitnang sikmura, no? Tapos makikita natin na sumisigaw na naman ng gomo no si Luffy. Then sumunod na tayo sa sumunod na panel. So ito yung nakakatawang part dahil si Luffy na gomo no balloon. So Fuzen ang tawag niya dyan, no? So sa anime ma-forma to or makakatawa to kapag pinakita ni Oda sa anime. So makikita natin na nag-bloated yung tiyan ni Kaido. So makikita natin na talagang iniinda ni Kaido yung sakit dahil ang laki niyang butete dito, no guys. Naging misturang butete siya dito.
So makikita natin na talagang napapaluwa na lang si Kaido ng dila niya or napapasigaw na lang siya dahil nga dito sa pinaglalaroan siya ni Luffy. So next scene, makikita natin na nasa rooftop na nga itong si Momo at si Yamato. No, makikita nila na bakit ganito si Kaido, no, na bloated siya, na hindi naman daw alam ni Yamato na may ganitong form ang kanyang ama, no? So hindi rin alam ni Momonosuke ano nangyayari kay Kaido, bakit ganun siya biglang bumigat. Tapos sinabi ni Yamato nga na hindi niya alam na merong ganyan siya na form. Then sinasabi ni Kaido na hindi naman daw rubber yung katawan niya. Sinasabi niya kay Luffy, sinisigawan niya si Luffy dun sa loob ng tiyan niya. So talagang iniinda ni Kaido yung sakit dahil nga hindi daw siya goma na kaya mag-stretch ng kagaya sa kanya. So tapos dito naman pinakita si Luffy na may makitang dalawang liwanag dun sa kanyang madilim na tiyan ni Kaido, no? So sa sumunod pinakita na naman yung nakakatawang scene ni Kaido dahil yung kamay ni Luffy may lumabas dun sa dalawang mata niya. So isa na namang comedy scene ni Luffy at ni Kaido. So makikita na naman natin na meron tayong maririnig kay Luffy na gomo gomo no na naman. Tapos sa sumunod na panel, ito yung ginawa niyang escape rocket. So ito, kaya palang humawak dun sa ilong ni Kaido si Luffy at lumabas dun sa mata niya para makalabas dun sa tiyan ni Kaido. So makikita natin na dun sa paglabas ni Luffy dun sa bunganga ni Kaido na dahil nasuka na nga niya dahil sobrang iniinda ni Kaido yung sakit, makikita natin na talagang nakaano pa rin siya dito, nakabalon pa rin siya, no? So dito pinapakita na nakatawa pa rin si Luffy, tapos binugan niya na yung mga hangin dun sa tiyan niya, no? So dito makikita natin na sobrang dami ng hangin na nabuga ni Luffy, tapos tumalsik siya dun sa mga ulap, no? Tapos makikita naman natin si Kaido na nakalabas yung dila. Tapos makikita na naman ulit natin na sumisigaw na naman ng gomo gomo no si Luffy. So dito makikita natin na talagang si Momo nagulat na si Luffy nga ba talaga itong lumalaban kay Kaido, no? Dito sa last ng panel na to makikita natin si Yamato at si Momo na nagulat sa reaction nila. So dumako na tayo sa next panel dahil isang magandang atake to na double page. So dito sa double page na to, katuloy nung sinabi ni Luffy na gomo gomo no, ang katuloy niya is Gigant. So isang malaking Luffy ang nakita natin dito, no guys. So hindi natin alam kung paano niya napalaki ng ganito yung sarili niya, kung hinipan niya ba to or bigla na lang siyang lalaki, no guys. Tapos dito nagmistulang bulate na lang si Kaido dahil dito sa form ni Luffy na napakalaki at nagmukha nga siyang isang god, no, gaya nga ng sinasabi nila. Tapos makikita rin natin dito nagulat si Kaido dito sa ginawa ni Luffy, no. Tapos itong si Momo nagtataka, sino nga ba daw yun, bakit ganun yung form niya, napakalaki niya. Tapos is si Luffy nga daw yung boses nga daw ni Luffy yung lumalabas doon sa malaking taong yun or malaking ano man yun, sabi niya. Tapos pinakita dito na hindi pa rin nakikilala ni Momo at ni Yamato itong si Luffy dahil nga doon sa form niya. Tapos dito nga dahil malaki nga itong si Luffy, kinagat siya ni Kaido. So dito makikita natin yung reaction ni Luffy, no, sa isang cartoon na naman, no, na pag nakagat siya ng isang hayop ganun yung magiging reaction. Then dito makikita natin sa last part ulit na sumigaw na naman ng gomo gomo no si Luffy, no, dito. At pag hinawakan niya naman yung kamay ni Kaido ay bandang buntot ni Kaido at yung mga sungay ni Kaido dito sa last scene ng ating panel. So dumako na tayo dito sa sumunod na panel, no, dahil nakaka-excite tignan nitong laban nila.
Tapos ginawa ni Luffy na isang jumping rope itong si Kaido. So Gomu Gomu no jump rope ang tinawag niya dito sa atake niya kay Kaido. So isang napakalaking jumping rope ang ginawa niya dito kay Kaido, no? So tama kayo guys, jumping rope yung ginagawa ni Luffy. So hinawakan niya sa ulo, tapos sa may bandang buntot, tapos pinag-ikot-ikot niya itong si Kaido. So hindi naman kaya mahilo itong si Kaido. So makikita natin sa sumunod is papataas sila tapos pababa. So makikita natin talaga na pinaglalaroan ni Luffy itong si Kaido. So makikita naman natin ulit na since napakalaki nitong si Luffy, handa na nga umatake si Kaido nitong signature move niya na Hollow Breath. So dito, since malaki si Luffy, natamaan siya ng todo dito sa Hollow Breath na to, no? Talagang tagus itong si Luffy. Makikita natin na tumalsik siya dito sa Onigashima sa mga ulap, no? So makikita natin na sumisigaw siya na talagang nasunog nga daw siya. So sa sumunod na panel, makikita natin si Yamato. Sinasabi niya na natamaan daw ng bongga itong nilalang na to dahil hindi pa nila nakikita na talagang si Luffy nga ito. Hindi pa nila nare-recall. So medyo slow tong dalawa nating supporting actors, no? So dito makikita natin na nasunog nga si Luffy sa pagkatalsik niya. So makikita natin parang isang Aita dito na nasunog dahil nga doon sa buhok niya na kulot-kulot na tapos yung katawan niya ay kulay itim. Then makikita natin na bumalik ulit. So sinabi ni Luffy na yun na nga daw yung last straw niya. Tapos pinakita na dito na ito na nga, babalik na si Luffy sa kanyang sa Onigashima. So makikita natin dito na yung scene niya or yung pagtakbo niya. So alam naman natin yung mga cartoons kapag tumatakbo sa ere, no? So dito makikita natin na pinabilis ni Luffy yung mga paa niya para makatakbo sa ere. Then ito, bumulusok siya, no? Talagang umaapoy pati yung mga binti niya. So isang napahiwatig na cartoons nga yung ating awakening ng Gear 5. So para maging isang katawa-tawa yung ating Gear 5. So sa next panel makikita natin na itong si Kaido nandito na sa kanyang hybrid form. So nakapag-transform agad itong si Kaido dito sa hybrid form niya, no? Tapos makikita natin na bumubulusok si Luffy papunta sa kanya. Iniikot niya yung mga kamay niya, no, na parang gulong. Tapos sumisigaw siya ng Gomu Gomu, no? Pero itong si Kaido gumamit ng bagong atake. So tinawag niya ito na 3 Conquest Ragnarok. 3 World Conquest Ragnaroku. Yun pala yun. So ito yung panibagong Ragnarok attack niya. So naunang umatake si Kaido kay Luffy. So naunahan niya si Luffy na umatake. Then dito sa baba or sa malaking malaking scene, makikita natin na pagkatama kay Luffy nung baton ni Kaido or yung kanabo ni Kaido, ito dun sa butas na ginawa nila dun sa rooftop, no? So tumagos yung ulo ni Luffy dito sa rooftop natin. So lahat ito nakita ng mga Beast Pirates at mga kakampi niya. So ito yung pagkakadrawing dito ay yung cartoons na naman na nangyari nga. So isang nakatatawa ng scene na naman ito. So lumabas yung mga mata ni Luffy, yung dila niya lumabas din. So sa sumunod na panel, makikita natin yung mga reaction ng mga tao dito sa Onigashima. Si Nalo, so Eustace Kid, tapos si Chopper, tapos si Nami, tapos si Tama din. So makikita natin na ganyan na pagkagulat tapos lumabas yung mga mata. So dito sa palagay ko dahil dito sa awakening ni Luffy kaya nangyari ito sa kanila na parang naging cartoon din yung mga reaction nila sa sandaling nakita nila si Luffy. So dito guys, medyo i-break lang natin yung ice, no? So dito kasi yung Gear 5 ni Luffy, gaya nga nung nasabi ni Kaido, parang Paramisha type na naapektuhan niya yung mga nakapaligid sa kanya, tao man yan, na hawakan man yan o yung mga kakampi niya, kalaban, ganun. Basta nakakakita naman sa kanya, naka-affect niya
no kanyang powers, no. Tapos makikita natin na dahil cartoon yung mukha ni Luffy at malaki yung mukha ni Luffy, pinagkakasya na itong mukha niya dito sa butas, no. So nagkasya naman siya dahil made of rubber naman itong ating bida na si Luffy. Tapos dahil nakapasok na siya or nakabalik na siya ulit, so sinasabi ni Kaido na itong pinapakita nga ni Luffy parang mga ano daw na mga tao or mga bagay na lumalabas sa isang libro, no, sa mga litratong lumalabas sa isang libro na tinatawag. So dito, since napalabas na ni Kaido si Luffy dun sa ano natin, sa rooftop, tapos sinasabi ni Luffy na talagang yung parang ano to, nangihingal, hinihingal na sinabi ni Luffy, no, dahil doon napagod siya at may bukol nga siya na malaki, makikita natin. So dito sinabi ni Kaido na talagang binibigyan niya ng magandang laban itong si Luffy. So sinasabi rin ni Kaido na nasa limit na nga daw si Luffy, no. So at sinasabi rin ni Kaido na hindi siya matatalo ni Luffy dito sa laban nila kahit ano pang gawin niya. Tapos sinabi lang ni Luffy na tumahimik siya dahil yun nga, na okay daw siya dito, no. Tapos makikita natin na unti-unting bumabalik sa kulay itim yung buhok ni Luffy. So makikita natin kanina na umaapoy yan na kulay orange or yellow man yan. Tapos bumabalik siya sa pagiging ano niya, no, sa pagiging base form niya. So makikita natin dito yung kanyang pagka-drain or pagod si Luffy. So halos tumanda na nga yung itsura niya dito sa panel na to, no. Tapos sinabi rin niya na pagod na nga siya. So pinakita dito na lantang gulay yung ating bidang si Luffy. Tapos sinabi rin ni Kaido na sino nga ba talaga siya? Ano nga ba talaga siya? Dahil yung kaninang kalaban niya napakalakas, tapos ngayon nanghihina na nga. So dito rin makikita natin na bigla na lang din napaluhod si Kaido, no? Dahil sa sobrang kapagwaran na rin siguro, dahil sobrang dami na kanyang mga nakalaban dito. So sinasabi naman ni Kaido na okay lang daw na papatay na si Luffy sa kanya dahil maiuukit naman sa history itong naging laban nila, no? So sinabi rin ni Luffy sa kanya na wala siyang pake dun sa mga sinasabi ni Kaido, na hindi niya daw ang mga matitira lang daw dito kapag namatay is yung mga buto niya, no. So dito sinasabi niya na parang ito yung lyrics ng Big Sake, no, yung songs ng mga pirate, no. So patugtog na lang natin yun mamaya once na malapit na matapos yung ating chapter review. So dito sa sumunod na panel, so pinapakita si Momo at saka si Yamato. So pinakita na dahil nga bumalik sa pinaka normal or pinaka base na form si Luffy at matanda. So pinapakita nila, ay sinasabi ni Yamato na hindi niya na-recognize si Luffy dahil nga dun sa mga damit niyang ganun na all white. Tapos ganun pa nga daw yung kanyang boses, no, at yung itsura niya. So dito sinabi naman ni Momo na yung voice or yung heartbeat, sabi ko sa inyo heartbeat yung voice so yung voice na yun patuloy daw sa pag fade or pagkawala or nawawala na lang yung boses ni Luffy or yung pulso niya, ibig ko sabihin. So dito pinakita na tumatayo si Luffy, no. Sinabi niya na hindi pa daw siya tapos dito sa laban nila ni Kaido. So dito tinatawag ni Luffy yung mga naging kaibigan niya sa Wano, like si Momonosuke, like si Otama, like si Kiemon, si Pedro na nagbuwis ng buhay para lang makapunta sila or makatakas sila kay Big Mom. So dito pinapakita na bumalik ulit si Luffy dahil pinalakas niya ulit yung tunog ng drums dun sa kanyang puso para ma-awake yung kanyang devil fruit.
So medyo nalalaman na ni Luffy kung paano i-awake yung devil fruit niya. So dito sinasabi ni Kaido na yung ginagawa daw ni Luffy papatayin niya na yung sarili niya talaga dito sa ginagawa niyang Gear 5 dahil nakita ni Kaido yung weakness ng Gear 5 nade-drain talaga si Luffy. So para sa akin guys, itong Gear 5 madali lang, pang mabilisang paggamit lang dapat nito para hindi ma-drain yung users niya. So dito sinasabi rin ni Kaido na after daw ng mga attacking ginawa or ni Luffy sa kanya sa tingin daw ba niya na ganun lang mapapatumba si Kaido, no? So sinabi naman dito na ni Luffy na kahit kamatayan hindi na daw siya natatakot dahil naranasan na niya. So sinasabi dito na tinawag ni Luffy or inutusan niya yung kanyang puso na mag heartbeat ulit. So napakaganda naman itong chapter na to, no? Dahil nauutusan pala yung heartbeat. And then pinakita dito na atake si Kaido kay Luffy. So si Luffy lang walang masyadong alangan, patawa-tawa lang siya habang naka-form ng Gear 5 ulit na all white. Tapos sinabi ni Yamato na tumabi daw si Luffy dahil niya atake sa kanyang malaking nilalang. So dito makikita natin na yung hahampas na ni Kaido sa next panel yung kanabo niya kay Luffy. So makikita natin yung isang magandang scene na kung akalain natin parang comedy lang, pero isa siyang foreshadowing or isa siyang parang clue na yung devil fruit ni Luffy ay isang Logia type din na kaya din niyang gawin yung awakening ng isang Logia type. So dito nabuksan yung ating spoilers videos, no? So na sabi ko kasi doon na possible na maging merong Logia type abilities itong devil fruit ni Luffy na isang pirasong devil fruit lang na Hitonomi model Nika, no? So dito makikita natin yung pagkagulat ni Yamato dun sa nangyari kay Luffy. Tapos dito pinakita na talagang nasaktan si Luffy dun sa ginawang atake sa kanya ni Kaido. Tapos dito pinakita na nakabakat pa rin yung kanabo sa mukha ni Luffy, no? Then pinakita rin na handa na namang umatake si Kaido para kay Luffy. Then sa next is inatake nga niya ito, no? Anuhan ko na lang na atake ito is parang Ragnaroko din. So hindi gaano kalakas, basta kinote niya ng Conqueror's Haki, then inatake niya kay Luffy. So sa next page naman makikita natin na talagang yung kinatatayuan ni Kaido at kinatatayuan ni Luffy naging rubber. So dito naging rubber na nga yung ating floor, no? Then after no, nag-bounce lang itong si Luffy dun sa floor na yon. So ang resulta ng pagkapalo ni Luffy at pag-bounce niya is parang napitpit siya, no? So dito makikita natin talaga na nagta-transform yung body ni Luffy gaya ng isang Logia type. So sa Logia type kasi kung babalikan natin, mayroon silang freedom sa kanilang katawan or sa kanilang anyo. So kanina kung totoo yung pinapakita sa atin na talagang magiging isang Logia type din si Luffy, dito pinakita na yung pagkapipi niya bumalik din siya sa dati niya pagkabilang niya ng 3. So dito bigla siya bumulusok kay Kaido na parang isang helicopter, or naalala ko dito yung ginawa ni Sasaki kay Frankie. Pero dito umiikot yung kamay ni Luffy na parang isang Beyblade or turumpo, no? Dito tatama kay Kaido. Tapos sinasabi rin ni Kaido sa kanyang sarili o tinatanong niya, ano nga ba talaga itong pure white transformation na to ni Luffy, no? Talagang ginagamitan niya yung kanyang atake ng Conqueror's Haki at ng Armament Haki, pero hindi nakikita ni Kaido yung mga haki yun. So dito pinapakita naman niya na talagang
ibang klase itong si Luffy makipaglaban sa kanya. So nabanggit din ni Kaido yung salitang freedom. So yung freedom dito guys, ito nga yung ini-inform ko sa inyo na kayang gumamit ni Luffy ng tatlong awakening ng Devil Fruit, yung Paramecia, Logia, and Zoan type, no? So dito sinabi ni Kaido at buong tapang ng sinigaw na hahampas na yung baton, yung kanabo niya kay Luffy, talagang wala daw makakatalo sa kanya bilang isang strongest creature in the world, no? So dito kasi parang makikita natin sa last panel na yung ginawang malaking ni Luffy na to, na paikot na kamao niya, tumagos dito sa mukha ni Kaido. So makikita natin ang pagkagulat ni Kaido dito. So may tumagos na kamao dito sa kanyang mukha. So wasak yung kanyang mukha, no? So makikita natin dito sa last part ng panel natin, nagulat itong si Yamato at si Momo dito sa ginagawang atake ni Luffy na tumagos itong braso niya at kamay niya sa pagsuntok niya kay Kaido. So dito kasi alam naman natin na naka advance conqueror sa akin na si Kaido at si Luffy nung laban nila, no? So dito makikita kasi natin na yung ginamit lang ni Luffy, or hindi rin tayo sure kung gumagamit na siya talaga ng haki ng armament sa loob. So nung dito, nung nakita ko tong scene na to, nakita ko yung binalikan ko yung atake ni Akainu kay Ace, no? So doon kasi nabutas si Ace dahil mas malakas nga yung lava kaysa sa fire. Pero dito kasi ang pagkamatay ni Ace pagprotekta niya kay Luffy dito nga sa mangyayari sa Marineford arc, no? So dito sa sumunod naman may mga recent din na nangyari dito na kagaya dito sa scene ni Kaido at ni Luffy. So huwag na tayo lumayo. Yun yung ginawa ni Trafalgar Law kay Big Mom, na tinusok niya at lumaki yung kanyang espada. So yung same din yung vibes ko doon. Then makikita natin na binunot na ni Luffy yung kanyang kamay na mahaba dun sa mukha ni Kaido. So makikita natin dito na kulay itim pa rin or nakahaki pa rin yung kamay niya once na nag-order siya, or yung order niya yung kamay niya na magkaroon ng isang armament at Conqueror Saki. Alam kasi natin kapag Conqueror Saki, hindi na magtatagpo yung dalawang tao, no, na yung kamay niya kapag naglaban sila, gaya nga ni Roger at ni Whitebeard nung nagkita sila sa isla. Then dito makita natin na bumagsak si Kaido sa lupa. So dito hindi pa final kung talagang natalo nga ni Luffy itong si Kaido, no, dito sa ginawa niya atake. Pero as sa opinion ko guys, no, hindi pa talo si Kaido dito. So may papakita pa silang paniguradong throwback niya bago siya matalo talaga ng bongga ni Luffy. So dito sa last part ng ating channel makikita natin na sinasabi ni Luffy kay Kaido na ito nga daw yung nag-e-enjoy siya or binibigay niya yung time niya dito sa laban nila kay Kaido. So ibig sabihin parang foreshadowing nga na once na natapos yung Gear 5 malaking cost sa buhay ni Luffy yung kukunin. So dito nakikita natin talaga yung signature ng ngiti ni Luffy, no, since kahit cartoon siya pinakita pa rin yung kanyang ngiti dito na nag-e-enjoy siya sa laban nila ni Kaido. So hanggang dito na lang yung ating chapter ng 1045, no. So pagpasensyahan nyo na, medyo natagalan ako sa kwento sa inyo dahil medyo nakaka-enjoy yung ating full chapter 1045, no. Talagang napakaganda nitong chapter na to. So kung babalikan natin to, bigyan na lang natin ng separate videos para kung sakaling makagawa ako ng mga possible na awakening or mga theories ko dito sa Gear 5 ni Luffy, no. So all in all, isang magandang chapter itong binigay sa atin ni Oda para dito sa chapter 1045 ng One Piece anime.
Tapos, kung bago ka pa lang dito sa channel natin, ay huwag mo kalimutan i-hit yung like button dyan. Mag-iwan ka na rin ng comment sa comment section. Tapos, i-subscribe mo na rin at i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ina-upload natin. So, all in all, very satisfied ako dito sa mga lumabas na spoilers, no? So, yun lang.